Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ng 2002, lugar ng Mindoro. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Nanding. Mayaman ang napangasawa ko, pero may kakaiba sa kanya at hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento kong ito. Nasa sa inyo na yon, dahil kahit naman ako mismo noon ay hindi rin naniniwala. Hanggang sa ako mismo ang makaranas ng ganitong uri ng karanasan na napakahirap namang ipaliwanag. Isa lang po kong dating namamasukan bilang hardinero. Hindi po talaga ako taga Mindoro. Dayuhan lang din ako sa lugar at tinirefer lang ako ng aking kaibigan bilang isang hardinero. Noon ay wala akong hilig sa pakikinig ng mahiwagang kwento o yung mga kababalaghan na para bang wala namang katotohanan. Hanggang sa ako na nga mismong makaranas at naisipan ko magpadala ng kwento kay Waga upang may bahagi rin ng aking karanasan na hindi ko naman ikinakahiya. Subalit kinakailangan ko ring itago ang aking pagkatao para naman hindi kami maging tampulan ng mga pangungutya. Alam naman natin sa ating kultura na kapag medyo may kakaiba ay palaging tampulan at usap-usapan. Isang araw habang patungo ako sa tahanan ng aking pagtatrabahuhan, ang eksaktong address ay binigay sa akin ng aking kaibigan. May kalayuan ng tahanang yon na may bagyang pabundok, subalit simentado naman ang daanan. Nagpahatid ako noon sa isang tricycle. Ipinakita ko nga sa kanya ang address hanggang sa pinasakay na nga ako. Pero habang binabaybay namin ang daan, nakikipagkwentuhan sa akin ang tricycle driver na kung ano daw ba ang gagawin ko sa address na yon sa kadahilan ng may kalayuan ito. Pero kaya namang pumasok ng sasakyan. Subalit karugtong na wika pa niya sa akin na may pagka-weirdo daw mano naninirahan doon, na kahit sila mismo sa tuwing napapadaan ay may napapansin silang kakaibang babae. At kahit na nga may bakod ng semento ang paligid ng tahanang yon, dahil na rin sa ikatlong palapag ito, napapansin nila ang babae sa itaas na madalas na nakatingin sa may kalsada. Sambit na wika ako naman sa tricycle driver. Magtatrabaho po ako doon sa bahay na yon bilang isang hardinero. Sabi kasi ng kaibigan ko na nangangailangan daw ng tao ron at ipinagpaalam niya na ako na akong papalit doon sa umalis. Dahil sa wala naman akong trabaho sa ngayon, kaya kinuha ko na yung oportunidad. Sayang kasi stay na daw at libre pa sa pagkain. Mabuti naman kung ganon. Makakatipid-tipid at makakaipon ka kasi hindi na mababawasan yung sahod mo. Libre ka na sa lahat. Yun nga lang siguradong bibihira ka lang makakalabas sa bahay na yun dahil na rin sa may kalayuan sa bayan. At minsanan nga lang rin kaming mapadaan doon ng mga tricycle driver dahil sa bibihira naman talaga ang mga nakatira sa lugar na yon. Maliban lang sa malaking bahay na nandoon. Isa pa, hindi naman sila nagkukommute. May mga pribado silang sasakyan sa loob. Sa madaling sabi, mapera yung pamilyang yon. Pero bibihira lang silang lumabas. Maliban doon sa padre de pamilya na may sariling negosyo umano, kaya yumaman sila ng ganun. Ganun ho ba? Di bale, malalaman ko rin naman ho pagdating ko ron. At sana maging maayos ang katayuan ko sa pagtatrabaho. Kasi mahirap ding maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. At kung ano man yung sinasabi ninyong babae, sana naman maging mabait siya sa akin. Dahil hanap buhay lang naman ang pinunta ko ron. Maya-maya pa habang papalapit na nga sila, sa di kalayuan pa lamang, napatingala si Nanding. Dahil na rin sa ganda taas ng bahay na kanyang pagtatrabahuan, hanggang sa nakababa na nga siya ng tricycle at iniabot ng kanyang bayad. Salamat po sa paghatid mo. Sa ulitin po. Hindi pa man siya tapos sa kanyang pagsasalita, kaagad ding sumibat ang tricycle na para bang may kinakatakutan sa bahay na yon. Ano ba yan si Manong? Magpapasalamat lang Napakamot na lamang ako ng ulo ko noon sa kadahilan ng harurot kong magpatakbo ang tricycle na animoy hinahabol ng sandamakmak na aso. At sa muli kong pagsulyap sa ikatlong palapag, napansin ko nga roon ang isang babae habang nakatayo ito na nakadungaw sa may salamin. Sa kadahilan ng ang pinakapader nila ay fiberglass habang nakahawi ang makapal na kurtina kung saan siya mismo nakatayo. Kitang-kita yon sa labas ng kanilang tahanan at yun ang sinasabi ng tricycle driver sa akin. At kahit na nga hindi ko pa siya kilala sa mga oras na yon, lakas loob akong kumuway sa kanya. Subalit pinagsaraduhan lamang ako ng makapal na kurtina. Napabulong na lamang ako sa aking sarili noon na para bang may katotohanan ng sinasabi ng tricycle driver.
na may pagka-weirdo ngang babaeng yon at ang panalangin ko na lamang sa mga oras na yon ay maging maayos ang pakikisama nila sa akin. Hanggang sa inilabas ko na nga ang papel na aking daladala bilang pagpapatunay na ako ang nirekomenda. Sabay pindot ng doorbell. Subalit ilang minuto pa ang nakalipas. Nasa 4 na beses ko nang pinindot ang doorbell. Subalit wala pa ring nagbubukas. Hanggang sa may marinig akong boses na nanggaling sa loob at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Hanggang sa bumungad sa akin ang isang babae na medyo may katandaan na animoy matagal nang nagtatrabaho doon. Sambit na wika pa nga nito sa akin habang nakasuot ng apron na kanyang ginagamit sa kusina sa pagluluto. Sino po sila at ano pong kinakailangan ninyo? Magandang araw ho. Ito po yung papel ng recommendation. Ako po yung papalit na hardinero. Nanding nga ho pala ang pangalan ko. Ay ikaw ang hinihintay namin para mangalaga sa halaman sa loob ng tahanang ito. Sige at pumasok ka. Ipapakilala kita sa aming amo. At nang makapasok na nga ako sa loob ng tahanan, mas lalo akong namangha sa loob dahil sa napakalaki nito at mayroon pang swimming pool. Maniwala man po kayo sa akin o hindi, ganoon kagarbo ang kanilang bahay habang may 4 na nakagarahing sasakyan na pagmamay-ari ng pamilyang yon. Pinaupo ako ng babaeng matanda at saka tinawag ang aming amo. Maya-maya pa'y naglalakad na itong papalapit sa akin. Madali rin naman akong tumayo upang ipakita ang paggalang sa kanya. Ibinigay ko ang rekomendasyong papel at nang matapos niya nga itong basahin, nagwika siya sa akin ng, ikaw pala si Nanding. Pasasamahan kita kay Aling Teresa para makita mo ang iyong silid kung saan ka mismo matutulog. At ngayon ding araw na ito ay pasasamahan kita sa halamanan para naman makita mo kung saan ka magtatrabaho. At matapos iyon ay maaari ka na munang magpahinga dahil alam kong pagod ka rin sa biyahe. Ang pangalan ko nga pala ay Bong. 2 lang kami ng anak kong naninirahan dito at ang pangalan naman niya ay Mariel. May isa pa nga pala kaming kasambahay. Sa ngayon ay abala siya sa paglilinis. Siya naman ay si Betchay. Aling Teresa, pakisamahan na nga ho itong sinanding para naman bukas ay hindi siya mahirapan. Sige po at ako nang bahala kay Nanding. Halika na rito. Doon muna tayo magtutungo sa iyong silid para naman maisaayos mo muna ang iyong mga gamit. Sige ho, Aling Teresa. Salamat ho, Sir Bong, sa inyong pagtanggap sa akin. Walang anuman yun, Nanding. Basta pagbutihin mo lang trabaho mo. At kung may kinakailangan ka naman, magsabi ka lang sa akin o kaya naman ay kay Aling Teresa. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ng matanda. Talagang namangha ako sa tahanang yon. Dahil nga ba sa laki nito, 2 lang pala silang naninirahan ng kanyang anak. Maliban pa sa 2 kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanila. Aling Teresa, mawalang galang na po no? Hindi naman sa pagiging tsismoso. Bakit 2 na lamang sila rito ni Sir Bong? Nasaan na ho ang asawa niya? Mahabang kwento, Nanding. Isa pa ay wala akong karapatan na sabihin ang patungkol doon. Isa lamang akong tagapagluto rito. At si Betche naman ang tagapamahala sa paglilinis ng buong bahay. Pasensya na ho, Aling Teresa. Nanahimik na lamang ako hanggang sa makarating na nga kami sa aking silid at iniwan ko na rin ang aking mga gamit doon upang dali-dali na ring magtungo sa may hardin na aking pangangalagaan. Itinuro rin sa akin ng matanda kung nasaan ang hose na panggagalingan ng tubig na pangdilig at nang makita ko ang kabuuan ng hardin na nakapaligid sa tahanan, ang sinasabi sa akin ni Sir Bong na maliit lang raw, yung pala'y napakalaki. Siguro nasabi niya lang yon dahil nga para sa kanya ay maliit pa lamang. Pero dahil sa tulad kong mahirap, ni kahit ni pasong halaman sa aming tahanan ay wala man lamang. Kaya nang makita ko ito ng harap-harapan, malawak ang kanilang halamanan na nakapaligid sa kanilang tahanan. Ang laki po pala, Aling Teresa. Akala ko hanggang dun lang sa may harapan. Hanggang dito pala sa may likuran ng bahay. Oo, Nanding. Mahilig sa halaman niyang si Sir Bong. Dahil sa tuwing lumalabas yan, minsan ay isang damakmak na halaman ang kanyang daladala. Yun nga lang ay wala na rito ang dating nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Siguro mga pang-5 ka na, kaya sana magtagal ka sa pangangalaga rito. Bibigyan ka naman ng bonus niyang si Sir Bong kapag napansin kanyang magaling mag-alaga ng hardin. Napakabait naman po pala niya. Sige ho, ako na hong bahala rito bukas. At nang papaalis na si Aling Teresa,
at patungo na rin ako sa aking silid. Dagli ko siyang tinanong kung ang babae bang nasa ikatlong palapag ang anak ni Serbong. Siya nga si Mariel, ang anak ni Serbong. Nakita mo pala siya. Oo. Kanina pa ho sa pagdating ko. Nakadungaw kasi siya doon sa may salamin. Kaya kumaway na rin ako. Bakit ho pala parang kakaiba siya? Kasi nang kinawayan ko siya, bigla siyang umalis at isinarado ang kurtina. Nagulat ako sa sagot ng matanda sa mga oras na yon dahil kahit siya mismo ay para bang may tinatago patungkol kay Mariel. Magunos dili ka muna sa pagtatanong mo. Dahan-dahan lamang iho. Kakarating mo pa lamang sa bahay na ito. Mag-obserba ka na lamang muna. At kung ano man ang maririnig mo sa pagdating ng gabi, wala kang gagawin kung di manatili sa iyong silid. At wag na wag kang lalabas roon kahit na anumang mangyari. Bakit naman ho? Ano ho bang meron? Sige at aalis na ako. Tatawagin na lamang kita mamaya para kumain. Magpahinga ka na muna riyan. Binago na ng matandang usapan at saka ito umalis. Sinaayos ko na lamang ang aking mga gamit at nang matapos kong ang maisalansan, bagya akong napahiga at dahil na rin sa pagod sa biyahe, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako hanggang sa kumatok si Aling Teresa sa may pintuan. Pagtingin ko sa aking orasan, 6:00 na pala iyon ng hapon. Pasensya na ho Aling Teresa, napahaba pala ang tulog ko. Wala namang problema yun, Nanding. Mas mabuti nga yun na nakapagpahinga ka dahil hindi pa naman araw ng iyong pagtatrabaho. Halika na't kumain na muna tayo para makilala mo na rin si Betchay na isa sa ating katrabaho rito. Naglakad na kami ni Aling Teresa patungo sa kusina kung saan siya naman ang namamahala roon at doon na rin kami kumakaing mga nangangamuhan na empleyado sa tahanang yon hanggang sa dinatnan ko nga si Betchay na kumakain. Sambit ng wika pa nga nito sa akin sa unang araw naming pagkikita. Ay Nanding, akala ko katulad ka rin ng iba na medyo may katandaan na at mukha ng bilasa. May tsura ka pala. Uhulaan kong edad mo, 27. Tama ba Nanding? Ang galing mo naman Betchay. Tama ka, 27 pa lang ako. Pareho lang pala tayo. 24 pa lang nandito na ako eh. Hanggang sa dito na ako mag-27. May jowa ka na ba? Ay Betchay, pinapairal mo na naman yang kalandian mo. Pakainin mo na muna yung tao. Simula sa kanyang pagdating kanina hindi pa yan kumakain. Si Nanay Teresa naman, minsan na nga lang ako may makakwentuhang lalaki rito eh. Sige na Nanding, kumain ka na nga muna. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ay naku ka Betchay, mapapahama ka sa ginagawa mong yan. Nanding dito ka sa upuang ito. Ipaghahain kita ng pagkain ngayon. Sa mga susunod na araw ay ikaw na mismong kukuha rito. Naintindihan mo ba yon? Oo Aling Teresa. Dagli na nga akong kumain sa mga oras na yon. Ngunit sa habang patuloy na pagsubo ko ng pagkain, patuloy pa rin ang pagsulyap sa akin ni Betchay. Habang nahihiya naman ako sa ginagawa ng babaeng yon. Hindi naman po sa pagyayabang, kahit na nga ba mahirap kami. Namana ko ang kagandahan ng mukha ng aking nanay. Samantalang ang tangkad naman ay sa aking itay na umabot ako ng 5'8" na may matikas na pangangatawan na kung titingnan mo nga ay hindi anak mahirap dahil na rin sa may kaputihan ng aking balat at hindi mo akalaing isang hardinero lamang. Matapos ko ngang kumain na hinugasan kong aking pinagkainan upang hindi naman nakakahiya kay Aling Teresa na ipinagluto na nga ako tapos ihiwanan ko pa doon ang aking platito. Maya-maya pa'y dagli na rin akong nagpaalam kay Betchay at Aling Teresa. At ang silid ko nga pala roon ay nasa gilid ng tahanan na kung saan ay may maliit na espasyo na kasya lang 2 tao sa pagdaan at medyo may kadiliman din sa parting yon na halos hindi na maabot ng ilaw. Kaya naman sa tuwing dumadaan ako sa makipot na daraanan, nagmamadali ako roon dahil para bang pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Lalo na kung wala ng araw at nilalamon na ng kadiliman ang buong paligid ng tahanan na ipinagtataka ko naman sa araw ding yon kung bakit bilang na bilang lang ang ilaw sa labas samantalang kung tutusin ay kayang-kaya namang pakabitan ng maraming ilaw ni Serbong. Subalit mas ginugusto nilang bagyang madilim ang bawat paligid ng tahanan hanggang sa nanatili ako sa loob ng aking silid.
Subalit sa patuloy na paglipas ng oras, hindi na ako makatulog na para bang namamahay ang aking pakiramdam o dahil na rin siguro nakatulog ako ng mahabang oras. Hanggang sa maya-maya pa, bagya akong napaupo sa aking higaan habang binibilang ang perang natitira sa aking wallet. Ayos pang perang ito. Total naman, libre na ako sa tutulugan, pati na rin pagkain ko. Kaya wala na akong gastos rito. Siguro kahit papano makakaipon ako dahil wala naman akong ibang ginagastosan maliban lamang sa sarili ko. At sa pagtungtunga ng alas 11 ng gabi, gising pa rin ako sa mga oras na yon hanggang sa may marinig akong umiiyak na para bang nagwawala ito. Alam mo yung babaeng nagdadabog na animoy may binabasag na kung ano-ano at patuloy siya sa kanyang paghiyaw. Bagya ko pang binuksan ang maliit na bintana sa aking tinutuluyan at sinisilip ko kung saan nanggagaling ang hiyaw na yon at wala itong humpay na may matinis na boses. Biglang pumasok sa aking isipan ang sinabi ni Aling Teresa na kung ano man ang marinig ko sa 10 oras ng gabi ay wag na wag akong lalabas at pabayaan ko lang umano iyon. Nagpatuloy pa rin ang pagsigaw na yon sa 1 oras at sa pagpatak nga ng alas 12 ng gabi, bigla na lamang itong nanahimik sa hindi ko malamang dahilan. Ano kaya yun? Nakakatakot naman. Parang kinakatay na hindi mo maintindihan dahil na rin sa paulit-ulit na paghiyaw. Ay nako, makatulog na nga. Kinabukasan ng umaga sa aking pagising, madali akong nagtungo sa may kusina upang magkape. Habang maaga ko naman napapansin si Aling Teresa at Betchay na nagwawalis sa labas ng tahanan. Ngunit ang napapansin ko sa kanilang nililinis roon ay ang mga basag na boteng pinaglalagyan ng halaman. Dahil na rin sa aking kuryosidad, lumapit ako kila Aling Teresa at itinanong kung ano ba ang nangyari. Subalit ang naging tugon lamang sa akin ng matanda ay wag ko na raw umanong intindihin niyon at magalmusal na ako sa may kusina upang makapagsimula na ring magtrabaho. At nang matapos na nga akong makapagalmusal, kinuha ko na ang panggupit ng halaman, pati na rin ang pangdilig na aking kinakailangan. Pasipol-sipol pa nga ako ng mga oras na yun habang ginugupit ang mayabong na dahon ng halaman na nasa likuran ng kanilang tahanan. Hanggang sa mapansin ko ang 2 manok na walang buhay. Gutay-gutay ang katawan nito at nagkalat ang dugo ng manok sa may hartin. Hindi ko alam kung papaanong nangyari yon, kaya madali kong tinawag si Aling Teresa upang ipakita ang aking natunghayan. Aling Teresa, maabala ko muna kayo saglit. May nakita ho kasi akong 2 manok doon sa likuran. Nagkalat ho ang kanyang katawan eh. Hindi ko alam kung itinapon lang ba yun doon o may malaking nilalang ang kumain sa kanya. Kasi hindi pang karaniwan yung pagkalat ng kanyang katawan. Nagmamadali si Aling Teresa at sumama na rin itong si Betchay na bahagyang iniwan ang kanilang ginagawa. At sa amin ngang pagdating doon, tulad pa rin ng dati, ang kalat-kalat na katawan ng sariwang manok ay nandoon pa rin. Wika pa ni Aling Teresa kay Betchay. Betchay, madali ka. Kunin mo nga yung daspan doon. Pati na rin yung pangdakot natin ng karne. Bilisan mo. Ano ho bang nangyari dyan, Aling Teresa? Samantalang napakataas naman ho ng pader na bakod na ito. Walang makakaliban ditong kahit na anumang uri ng hayop. Kaya papaanong nakarating dito ang mga manok na yan? Halatang sariwa pa oh. Pati na rin yung kanyang dugo. Hindi naman siguro pwedeng lumipad dito yan tapos ganyan ang nangyari. Nakakapagtaka naman ho, Aling Teresa. Kami nang bahala rito, Nanding. Bumalik ka na sa iyong trabaho. Siguro ay unahin mo doon sa may harapan ng tahanan. Saka ka na rito magpunta sa may likuran pagkatapos naming malinis ito ni Betchay. Pinalis na lamang ako ni Aling Teresa sa mga oras na yun na para bang walang narinig sa aking pagtatanong patungkol sa nangyari kung papaanong nagkagutay-gutay ang katawan ng manok na yun. Wala na akong nagawa kung di nagtungo na lamang sa harapan ng tahanan at doon na nagsimula ng aking trabaho. Subalit palaisipan pa rin sa akin dahil na rin sa taas ng pader na kahit na nga ang magaling na akyat-bahay ay hindi kayang akyatin iyon. Ipinagpatuloy ko na lamang ang paggugupit ng halaman pati na rin ang pagdidilig upang may sagawa lamang ang aking trabaho. At nang muli akong matungo sa may likuran, bandang tanghali na iyon, nagkalat pa rin doon ang dugo ng manok
na pinaliguan ko na lamang ng tubig hanggang sa lubusang ma-wash out ito at mawala ang lansa ng dugo. Maya-maya pa sa patuloy na pag-aalaga ko ng halaman, tinawag na ako ni Aling Teresa upang mananghalian na raw at sabay-sabay na kaming tatlo na kumain. Nang pagdating ko sa aming kusina, kumuha na ako ng pagkain doon. Ayon na rin sa sinabi sa akin ni Aling Teresa, subalit tahimik siya sa mga oras na yon. Pati na rin si Betchay na para bang nakikiramdam lamang sa akin kung ano ang mga susunod kong itatanong sa kanila. Ngunit hindi nakatiis na magsalita itong si Aling Teresa habang nagwiwika sa akin ng, Nanding, kung kulang pa yung pagkain mo, huwag kang mahihiyang sumandok. Marami tayong ulam at kanin dyan, kaya huwag kang mahihiya sa amin. Kain lang ng kain at sigurado kung tataba ka rito. Siguro mga 1 buwan, lolobo na yung katawan mo. Sige ho Aling Teresa, kukuha na lang ho ko ng pagkain kapag nabitin ho ako. Wala na akong itinatanong sa mga oras na yon, sa kadahilanang hindi rin naman ako sinasagot ni Aling Teresa. Maliban na lamang siguro patungkol sa trabaho o kaya naman ay sa pagkain na kung saan ay araw-araw niyang ginagawa. Makalipas ang 2 linggong pananatili ko roon, ni hindi man lamang lumalabas ng tahanan nitong si Mariel at madalas lamang siyang sumusulyap doon sa may 3 palapag kung saan parati siyang nakasilip. Lalo na sa tuwing umaga ng aking paglilinis sa halaman o kaya naman ay sa pagdidilig. Napapansin ko siyang nagmamasid sa akin. Ngunit ang payo naman sa akin ng matandang si Aling Teresa na wag ko lang daw umanong pansinin dahil yun ang tambayan ni Mariel. Hanggang sa isang araw ay napansin kong maraming daladalang manok itong si Aling Teresa. Mga 4 na peraso iyon. Subalit ang ipinagtataka ko kung bakit buhay pa ang mga manok. Sinundan ko siya ng tingin sa mga oras na yon habang nagmamadaling naglalakad sa may hagdan na patungo sa itaas. Napansin naman ako ni Betchay dahil 6:00 na yun ng hapon at papunta na rin ako sa may kusina. Sambit na wika pa nga niya sa akin na animoy may gusto siyang isiwalat sa akin sa mga oras na yon na ilang araw ko na rin ipinagtataka. Ay Nanding, ano bang tinitingnan mo dyan? Halika na nga sa may kusina. Wala ka namang makikita dyan sa may hagdan eh. Halika na't kumain na tayo bago pa tuluyang magdilim. Nakaluto na ng pagkain si Aling Teresa. Tara na. Dahil sa paanyaya ni Betchay, magkasabay na nga kaming nagtungo sa may kusina. Nagkanya-kanya na kami ng sandok noon para sa aming pagkain. At habang wala pa si Aling Teresa, minabuti ko nang tanungin si Betchay kung para saan ang mga manok na daladala ng matanda. Hindi ito nag-alinlangan sa kanyang pagsagot sa akin habang nagwiwika ng, yung mga manok na yon, para yun kay Mariel. Kinakailangan niya kasi yon para sa kanyang sarili. Papaanong kinakailangan? Hindi ba siya pinagluluto ni Aling Teresa? Ay naku Nanding, huwag ka na lang maingay kay Aling Teresa ha. May sasabihin ako sa iyo patungkol kay Mariel. Hindi siya normal na tao na tulad natin na maaaring kumain ng kung ano-ano. Sisiwalat ko na sa iyo ang tunay niyang pagkatao. Ang sabi sa akin ni Aling Teresa, aswang si Mariel. Nung pagdating ko pa lamang dito ay ganyan na siya. At si Aling Teresa na mismo nangangalaga sa kanya pagdating sa pagkain. At yan nga madalas niyang dinadala roon, ang mga buhay na manok. Naalala mo ba yung nakita mong manok doon sa may likuran? Siya ang may kagagawa noon. Malamang ay dinala niya ron yung mga manok na ibinigay sa kanya ni Aling Teresa. Papaano siyang naging aswang? Sa kabila ng kayamanan nila, ganyan ang naging pagkatao ni Mariel? Sana lang iwag mo nang ipaabot kay Aling Teresa na sinabi ko na sa iyo. Napakabait na bata raw niyang si Mariel at halos kasing edad lang natin. Noong araw ay nagkaroon siya ng nobyo at hindi alam ni Mariel na may lahi palang aswang ang lalaking yun. Hanggang sa isang araw, umuwi na lamang yang si Mariel na wala sa kanyang sarili. Alam mo yung nakatulala lang, tapos sa tuwing gabi ay nagwawala siya at hindi alam ng kanyang magulang kung paano siyang aawatin dahil sa sobrang lakas niya. Hanggang sa dalahin na nga siya sa doktor. Subalit ang ipinagtataka ng mga doktor na tumingin sa kanya, wala silang makita na kahit na anumang karamdaman. Nagpalipat-lipat pa nga sila ng doktor dahil na rin sa maraming pera ang kanyang magulang. Pero ganun at ganun pa rin ang nakikita ng mga doktor. Wala ni kahit na anumang karamdaman niyang si Mariel. Hanggang sa may makausap silang isang matanda at ang matandang yun ay isang albularyo.
Walang pagdadalawang isip na ipinagamot siya ni Sir Bong at ang nakita nga sa kanya, niyanggaw siya ng kanyang nobyo. Para maging kauri din niya na isang aswang, pinaslang ng albularyo ang dati niyang nobyo sa pamamagitan ng pagpapasapi. Pero itong si Mariel ay hindi pa rin gumagaling dahil sa tindi ng pagkakakapit ng pagkakayanggaw sa kanyang katawan. Sabi umano ng albularyo, wala nang pag-asang matanggal ang sisiw sa kanyang katawan dahil buhay na umano ito at yun ang ipinakain sa kanya ng dati niyang nobyo. Hanggang umano sa kamatayan na ni Mariel, dala-dala niya na ang pagiging aswang. Ganoon ba? Di ba marami namang magagaling na albularyo dyan? Bakit hindi uli pasuri ni Sir Bong? Kawawa naman niyang si Mariel, na biktima pala siya ng yanggaw. Iba't ibang albularyo na nga rin ang pinuntahan nila. Mga kilala pa at magagaling na albularyo at ang sabi nga ay gagaling raw si Mariel. Malaking pera na nga nagastos ni Sir Bong. Gumaling lang nag-iisa niyang anak. Pero ayun, hindi pa rin gumagaling si Mariel. Tulad pa rin siya ng dati. Kumakain siya ng buhay na manok. Pero huwag kang matakot sa kanya dahil hindi siya kumakain ng taong tulad natin. Mga hayop lang ang pinapakain sa kanya ni Sir Bong dahil kahit papano napagsasabihan niya ito. Kawawa naman pala si Mariel. Walang kalaban-laban sa nangyari sa kanya. Sana kahit papano gumaling siya para naman muling mamuhay ng normal na tulad nating mga tao rito na may kakayanang makihalubilo kahit na kanino mang tao. Ay naku Nanding, sana nga dahil ilang taon na rin ang pasakit na dinadanas niya ni Mariel. Maya-maya ay dumating na ang matandang si Aling Teresa. Hindi na namin siya nahintay sa pagkain at hindi namin namalaya na kasunod na rin niya si Sir Bong at nagtungo sa aming kusina na nagtatanong kay Aling Teresa ng, Aling Teresa, pinakain niyo na ho ba si Mariel? Tugon naman ng matanda kay Sir Bong. Opo Sir Bong, katatapos ko lamang po siyang pakainin. Mabuti naman. O sige, takit na ako sa taas. Maiwan ko na kayo rito. Madali na ring umalis si Sir Bong. Habang kami ni Betchay ay bagyang nagtitinginan. Maya-maya pa'y nagpaalam na rin kami sa matanda. Nagtungo na ako sa aking silid upang maglinis na rin ang aking sarili sa maghapong pagtatrabaho. At sa patuloy kong ang pamamalagi roon, ni isang beses ay hindi ko pa nakakausap si Mariel o kahit na makita man lamang ng harap-harapan. Hanggang sa isang araw na pagkakataon, nakita ko siyang naglalakad 8:00 ng umaga habang patungo sa likuran ng halamanan. Dahan-dahan ko siyang bahagyang sinundan. Mahaba ang kanyang kasuotan at nang maramdaman niyang tila ba may sumusunod sa kanya, bahagya itong napahinto. Nagtago naman ako sa makapal na halaman upang doon ay bahagya siyang silipin. Napansin ko na para bang may hinahanap siya roon habang humahawak sa kanyang leeg at nang hindi niya nga yun makita, umalis na itong si Mariel at doon ko nasilayan ang kagandahan ng kanyang muka. Lalo pat napakaputi nito dahil na rin sa hindi paglabas ng kanilang tahanan. At upang hindi ako mapansin na sinusundan ko siya, kunwari kong ginugupitan ng halaman. Subalit sa hindi ko inaasahan sa paglingon ko sa kanya na ang inaakala ko'y dumaan na siya sa aking harapan. Nandoon pa rin pala siya hanggang sa magkatitigan kami sa mga oras na yon. At ang inaakala kong suplada siya, yun ay kabaliktaran. Sa kadailanang nakangiti siya sa akin sa mga oras na yon. Nang magtagpo ang aming mga mata hanggang sa tuluyan na nga itong maglakad at tuluyan ang lumayo sa aking harapan. Pabulong na wika ko pa nga nun sa aking sarili. Ang ganda pala ni Ma'am Mariel, pero sa kabila ng kanyang kagandahan, nababakas ko naman ang kalungkutan sa kanyang mga mata dahil na rin siguro sa nangyayari sa kanya. Sana balang araw ay mapalaya na siya, pero ano kayang hinahanap niya rito? Matingnan nga. Patuloy kong sinipat ang halamanan sa pagbabaka sakaling makitang hinahanap ni Ma'am Mariel na naging dahilan ng oras ng aming pagkikita. Hanggang sa may masulyapan akong kumikintab na nakasabit sa may halaman at nang lapitan ko nga ito, isang gold na kwintas na may nakalagay na pendant at ang nakasulat nga roon, Mariel, Bong and Jessa, na malamang ay nanggaling pa sa kanyang mga magulang. Kaya naman dali-dali akong nagpunta kay Aling Teresa at ibinigay ang kwintas na yon upang muling ibalik kay Mariel. Ay nako ang batang yan. Madalas niyang naihuhulog ang kwintas na ito. Pero muli namang naibabalik sa kanya. Salamat Nanding sa pagkakahanap mo.
Ako nang bahalang magbigay nito kay Mariel. Sasabihin ko na lamang na ikaw ang nakakita. Mahalaga para sa kanya ito dahil sa ang nanay niya pa nagbigay sa kanya ng kwintas. Sige po Aling Teresa, ikaw na pong bahala dyan. Babalik na rin po ako sa trabaho ko. Makalipas ang ilang oras, nang mapatapat na ako sa may pwesto ni Mariel, kung saan madalas siyang tumatambay sa ikatlong palapag, muli ko siyang napansin doon at sa mga oras na yon ay muli siyang nakatingin sa akin na nakangiti na para bang ipinapahiwatig niya na magaan ang loob niya sa akin kahit na nga ba'y isang hamak na hardinero lamang ako. Lumipas pa ang 4 na buwan sa aking pananatili sa kanilang tahanan. Napapansin kong madalas nang nagtutungo si Mariel sa may halaman hanggang sa hindi sinasadya. Bagya siyang nadula sa may tubig kung saang parte naman ako nagdidilig. Nagmamadali akong nagtungo sa kanya upang tulungan siyang makatayo. Ma'am Mariel, sorry ho. Pasensya na po kayo, ako pong may kagagawan yan. Hindi ko po sinasadya. Tugong wika naman ito sa akin sa unang pagkakataon. Ayos lang naman ako. Wala kang kasalanan. Hindi ako nag-ingat kaya ako nadulas. Di ba ang pangalan mo ay Nanding? Opo Ma'am Mariel. Ang pumalit pong hardinero. Magmula nung araw na yon ay naging mas malapit sa akin si Ma'am Mariel na napapansin naman ni Aling Teresa pati na rin ni Betchay. Hanggang sa araw-araw na itong nagtutungo sa may halaman na nakikipagkwentuhan sa akin habang isinasagawa kong paglilinis doon, gayon na rin ang pagdidilig. May hinahon akong kinausap ni Aling Teresa mga bandang 7:00 na yun ng gabi na nagtungo pa mismo sa aking tinutuluyan. Nanding! Gising ka pa ba sa mga oras na ito? Si Aling Teresa mo ito. Pagbuksan mo naman ako ng pintuan. Kayo ho pala. Ano ho bang atin Aling Teresa? 7:00 na ho ng gabi. Pasensya ka na kung naabala ko ang iyong pagpapahinga. Masinsinan tayong mag-uusap, Nanding. Patungkol ito kay Mariel. Dahil sa napapansin kong malapit na siya sa iyo. Hindi naman sa pinagbabawalan kita Minsan lang siya magkaroon ng kaibigan. Dahil na rin sa tagal ng panahon na nangyari sa kanya. Bibihira na siyang nagtitiwala. Kaya kung maaari lamang sa iyo, wag na wag mo siyang papaasahin sa kahit na anumang bagay. Dahil ayaw kong muling masaktan ang alaga ko. Pati na rin si Serbong. Siguro naman sa ilang buwan mong pananatili rito sa tahanan, alam mo na rin ang tunay na pagkatao ni Ma'am Mariel. Hindi ka naman siguro manhid Oho Aling Teresa. Alam ko na ho ang pagkatao ni Ma'am Mariel. Matagal na rin nung nasabi sa akin ni Betchay. Pero hindi ho ako natatakot sa kanya dahil napansin ko ang kanyang kabutihan. Biktima lang rin ho si Ma'am Mariel, kaya walang bagay na dapat akong ikatakot. Huwag ho kayong mag-alala Aling Teresa at ipinapangako ko ho na magiging mabuting kaibigan ako kay Ma'am Mariel. Mabuti naman kung ganun, Nanding. Alam mo bang alam na rin ni Serbong na madalas na rin kayong nakikita roon sa may halaman. Natutuwa siya sa iyo sa kadahilanang sa dami ng hardinerong dumating rito. Sa iyo lang naging malapit si Ma'am Mariel. Kaya pangalagaan mo ang kanilang tiwala dahil mahirap yang muling maibalik kapag isang beses ay nagkaroon ng lamat. Oho Aling Teresa, pangangalagaan ko ang kanilang tiwala. Makalipas ang ilang minuto naming pag-uusap ni Aling Teresa, umalis na rin siya sa aking silid at nagtungo na kung saan sila natutulog ni Betchay. Lumipas ang 2 araw. Isang gabi ay muli kong narinig ang babaeng nag-uumiyaw. Wala na akong pagtataka noon at alam kong si Mariel ang babaeng yon na nasa ibabang palapag na muling nagbabasag ng mga paso kung saan nakalagay ang ibang halaman sa loob ng tahanan. Bahagya akong sumilip sa may bintana, subalit hindi ko masipat doon si Mariel dahil na rin sa liit ng bintana sa aking silid. Kaya naman sa pagkakataong yun ay mas pinili kong lumabas at puntahan kung nasa saan si Mariel. Nakita ko siyang may tangang-tangang isang manok. Buhay pa ito sa mga oras na yon at nang mapansin na nga niya ako, bahagya siyang natigilan sa kanyang ginagawa habang nagwiwika ng, Lumayo ka sa akin. Baka kung anong magawa ko sa iyo. Mariel, umakyat ka na sa iyong silid. Alam ko namang pilit mong pinaglalabanan ng sumasanib sa iyong katawan. Naunawaan kita Mariel. Hindi ako natatakot sa iyo at nandirito lamang ako
para alalayan ka. Matapos ko pa lamang magsalita noon, naging mahinahon naman si Mariel at dahan-dahang gumagapang sa may hagdan patungo sa kanyang silid sa ikatlong palapag. Bitbit niya pa rin ang manok noon na kanyang pagkain. At sa muli kong pagbalik sa aking silid, hindi kaagad ako nakatulog noon dahil na rin sa pag-iisip kay Mariel patungkol sa kanyang kalagayan. Nakakaawa siya kung iisipin sa kadailanang ang mundo niya ay umiikot na lamang doon na kahit siya mismo ay hindi na maunawaan ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kinabukasan ng umaga, pagdaan ko kung saan nagbasag ng paso si Mariel, wala nang makakalat roon at sa pagdating ko naman sa may kusina, nandudo na si Betchay, pati na rin si Aling Teresa. Wika pa nga sa akin ng matanda. Nagtataka ka ba kung bakit wala na ang mga kalat doon? Maaga kaming gumising ni Betchay para linisin ang lahat ng iyon at hindi na madaanan ni Serbong. Pero alam niya naman ang mga nangyayari dito. Napahanga mo kami Nanding dahil kagabi pa lamang ay pinagmamasdan ka na namin at kung papaano mong pinakyat si Mariel patungo sa kanyang silid. Hindi mo ba alam na kahit na kami mismo o kahit na si Serbong ay hindi kayang awatin yan kapag nagwawala na sa 10 oras ng gabi. Samantalang ikaw, isang sabi mo lamang sa kanya ay nakinig na kaagad siya sa iyo. Pasensya na po Aling Teresa. Sa pakikialam ko po kay Ma'am Mariel, pakisabi na rin po kay Serbong na ang layunin ko lang naman ay maging maayos siya kagabi at muli nang bumalik sa kanyang silid. Alam ko naman wala akong karapatan, pero maganda ang intensyon ko. Huwag mong ipag-alala iyon Nanding. Mas natutuwa nga sa iyo si Serbong sa kadahilanang ikaw pa lamang ang nakapagpaamo sa kanyang anak. Sige na't magalmusal ka na para makapagsimula ka na ring magtrabaho. Hindi ko rin nakalain sa aking sarili sa mga oras na yon na ako pa lamang pala ang nakapagpaamo kay Mariel at nakapagsabi ng ganoon. At hindi ko rin naman inaasahang makikinig siya upang sundin ang aking iniutos. At sa kabilang banda naman ng usaping yon, nang matapos kong mag-almusal ay nagpatuloy na ako sa aking pagtatrabaho. Ngunit habang tumatagal ang panahon sa aking pananatili roon, nararamdaman kong may pagtingin ako kay Ma'am Mariel na hindi naman dapat sa kadailanang mayaman siya at isang empleyado lamang ako sa kanilang tahanan. At nang makalipas pang 1 taon na aking pananatili sa kanila, kahit na si Ma'am Mariel ay umamin na rin sa akin patungkol sa kanyang nararamdaman. Dahil na rin siguro sa araw-araw naming pagkukwentuhan sa may hardin, nahulog na rin ang kanyang kalooban sa akin. At bilang hardinero lamang, hindi ko sinamantala ang pagkakataong yon at mas minabuti naming nag-usap ng masinsinan upang mas kilalanin pa ang bawat isa at hindi magpadalos-dalos. Hanggang sa isang araw, hindi na napigilan ng bugso ng damdamin at naging kami na nga ni Ma'am Mariel na nalaman na rin ni Serbong ang patungkol sa aming relasyon. Kaagad naman kami kinausap ng masinsinan habang nagwiwika sa amin ng, "Ikaw Mariel, pati na rin ikaw Nanding, totoo bang sinasabi sa akin ni Nanay Teresa na nakikita niya raw kayo na parang higit pa sa magkaibigan ng relasyon? Kayo na bang dalawa?" Nagkatinginan kaming dalawa ni Mariel sa mga oras na yon habang nangungusap ang aming mga mata na sabihin na kay Serbong ang patungkol sa aming relasyon. "Sige na at magsalita ng isa sa inyo. Hindi naman ako tumututol sa inyong relasyon. Ang sa akin lang ay ipaalam ninyo. Bilang magulang ni Mariel, alam mo naman siguro Nanding na nag-iisang anak ko lang yan si Mariel. At alam kong alam mo ang kanyang sitwasyon. Ayaw ko lamang na muli siyang masaktan. Masaya pa nga ako dahil may nakakaunawa sa aking anak. At ikaw yun Nanding." Opo Serbong. Kami na nga po ni Ma'am Mariel. "Walang problema sa akin Nanding. Ang mahalaga magandang layunin mo sa aking anak. Wag na wag mo siyang lulukuhin ha. Siya na lamang naiwan sa akin ng kanyang inay at gusto kong maging masaya ang anak ko upang muli siyang makabalik sa dati niyang buhay." "Hindi ko po lulukuhin ang anak niyo. Sa mahigit na 1 taon na pananatili ko rito, kilalang kilala ko na ho si Mariel at ganun din ho siya sa akin. Hindi ho ba kayo nagagalit sa akin Serbong? Dahil mahirap lang ho ako at isang hardinero niyo lang. Samantalang kayo ho ay may marangyang buhay na napakalayo naman ho sa buhay namin." "Natatawa naman ako sa iyo Nanding
Ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil bibihira ng tulad mo na makakaunawa sa sitwasyon ng anak ko. Hindi na basihan sa amin ang yaman dahil ang mahalaga sa akin ay unti-unti nang bumabalik ang sigla ng anak ko. Magmula nang magkakilala kayo, kaya wag mong isipin yun, Nanding. Akong bahala sa'yo rito. Basta maging masaya lamang si Mariel, hindi ako hahadlang sa pagmamahalan ninyo. At nang malaman nga namin ni Mariel ang saloobin ni Serbong, natuwa naman kaming dalawa dahil sa ang unang inaakala namin ay papalayasin na ako roon upang mapaghiwalay kaming dalawa ni Mariel. Pati na rin itong si Aling Teresa at Betchay ay sumang-ayon din sa aming pagmamahalan hanggang sa dahan-dahang bumabalik ang dating ugali ni Mariel na marunong makipagkapwa-tao at magsalita ng harap-harapan sa iba na para bang wala siyang kinatatakutan o pinagtataguan. Pabulong na wika pa nga sa akin ni Aling Teresa nang magawi ako sa may kusina habang nagkakape. Salamat sa pagdating mo sa bahay na ito, Nanding. Alam mo ba, ngayon ko lamang muling nakitang ganun kasaya ang mukha ng aking alaga. Ilang taon na ang nakalipas, pati na rin ang kanyang amang si Serbong. Naging masaya sila sa iyong pagdating. Sana naman ay huwag mong babaliin ang lahat ng iyon. Ayaw ko na kasing makita silang malungkot, lalong-lalo na ang aking alagang si Mariel. At nababawasan na rin ang kanyang pagwawala na kahit papano'y pinaglalabanan niya na ang kanyang sarili. Hindi pa naman lubusang nawawala lahat, pero napakalaki ng pagbabago niya. Hindi tulad ng dating unang dating mo pa lamang rito. Oo, Aling Teresa. At yun din ho ang kagustuhan ko. Hindi ho ang yaman nila, kundi si Mariel. Gusto ko siyang makabalik sa dati. Alam niyo ho yung tipikal na tao na kayang makiharap kahit na kanino. Yung para bang walang kinatatakutan at kayang-kayang makipagkapwa-tao. Kahit papano nababalik naman ho sa kanya ngayon yun. Yun nga lang hindi rin minamadali. Alam ko namang hindi mo hangad ang kanilang yaman, pero napakabuti niyang si Serbong at alam kong hindi niya kayo pababayaan. Lalo pat nakikita niyang masaya ang kanyang anak. Basta wag ka lang magbabago sa iyong layunin, Nanding. May magandang buhay na naghihintay sa iyo, pati na rin kay Mariel. At nang matapos na nga naming mag-usap ni Aling Teresa, sa kinahaponan ay niyaya niya akong mamalengke upang may tagabuhat umano ng kanyang pinamili para sa aming pang-araw-araw doon. Pati na rin ang pagkain ni Serbong at Mariel. Mga bandang 4:00 na iyon ng hapon. Habang naghihintay kami na may mapadaang tricycle sa labas ng gate, ngunit sa ilang minuto naming paghihintay doon, wala man lamang ni isang napapadaan, lalo pat papahapon na naghahabol na rin kami ng oras. Aling Teresa, mukhang wala na ho yatang mapapadaan. Aabuti na ho tayo ng hapon dito. Meron pa yan. Maghintay-hintay lamang tayo. May maliligaw pa ring tricycle niyan dito. Kasi kahit doon sa may kaduluhan ng daang ito, ay meron pa ring naninirahan. Kahit na nga ba magkakalayo ang agwat ng bahay. O ayan, may paparating na. Sinyasan mo nga, Nanding, para pumara na sa atin mismo rito. Sa pagsinyas ko sa tricycle driver na pumara sa aming harapan, halos nagdadalawang isip pa ito nang makitang nakatayo kami sa may labas ng gate kung saan ang bahay nila Mariel. Hanggang sa makasakay na nga kami ni Aling Teresa, usisang pagtatanong pa sa amin ng tricycle driver na animoy may alinlangan sa pagpapasakay sa amin. Nanay, sino ho ba ang nakatira sa malaking bahay na yun? Kasi ho, minsan kapag nagagawi ako ng gabi, umaharurot ho ako dyan sa daan dahil may naririnig akong humihiyaw. Tapos parang galit na para bang wala nang bukas yung galit niya At may mga naririnig din akong mga nababasag. Ano ho ba yun? Tugong wika naman ni Aling Teresa na napahawak naman ako sa kanyang braso. Yun ba, iho? Mga alagang aso lamang namin at dahil na rin sa kanilang kalikutan, pati yung mga flower vase ay nababasag nila. Kaya yon ang naririnig mo. Huwag nyo na lamang yung pansinin sa tuwing kayo mapapadaan sa 10 oras ng gabi sa tahanan. Mga aso lamang yon. Masyado nyo namang tinatakot ang inyong sarili sa pagdaan dito. Mamaya niyan sa pagharurot nyo na aksidente patuloy kayo. Akala ko naman po kung aso lang po pala yon. Nakahinga ako ng maluwag sa mga sinabing iyon ni Aling Teresa at nagkaroon na rin ng ideya kung papaanong idadahilan ang mga nangyayari sa loob kung sakaling may magtanong din sa akin sa hindi inaasahang panahon. Maya-maya pa nang makarating na kami sa palengke,
Isa-isa na naming kinuha ang aming mga kailangan at saka naman binayaran ni Aling Teresa pati na rin ang 4 na buhay na manok para sa pagkain ni Mariel. Aling Teresa, ayos na ho ba itong 4 na manok? Baka kasi hindi magustuhan ni Mariel Kasi hindi ko pa alam kung alin ang gusto niya rito. Hindi katulad mo na kabisado mo nang dadamputin mo para sa kanyang pagkain. Yan nga ang dahilan din kaya sinama kita rito. Para malaman mo na rin kung papaanong mamalengke. Lalo na sa pagkain ni Mariel. Hindi naman maselan si Mariel pagdating sa manok. Kahit na alin ang madampot mo riyan. Pwedeng-pwede sa kanya. At mamayang gabi, gusto kong samahan mo ako. Tayong dalawa ang magbibigay sa kanya ng mga manok na yan. Para naman alam mo na ang gagawin. Kung sakaling dumating na kayo sa puntong kayo na ang magkatuluyan, hindi natin masasabi tama ba? At least habang malakas pa ako, naituro ko na sa iyo ang pamamaraan ng pagkuha ng kanyang pagkain. Maraming salamat ho, Aling Teresa, sa pagtitiwala niyo sa akin. Hayaan niyo ho't pag-aaralan ko ang lahat ng ito para ho kay Mariel. At nang matapos na nga kaming makapamili, kagad na rin kaming umuwi ni Aling Teresa upang makapaganda ng pagkain para sa gabihan. Sakto namang may napadaang tricycle na madali rin kaming naihatid. At sa pagpasok pa lamang namin sa may gate, sinalubong na kami ni Betchay upang tulungan sa aming mga pinamili. Habang ako naman ay bitbit ang mabibigat, pati na rin ang 4 na buhay na manok. Makalipas pang 2 taong pananatili ko roon, nagbunga ang pagmamahalan namin ni Mariel. Kaya napagdesisyonan ni Sir Bong na ipakasal na kaming dalawa. Wala man lamang akong ginastos ng mga oras na yun. Sa kadahilan ng sabi ni Sir Bong ay siya na ang bahala sa lahat dahil hindi naman daw grande at sa mayor lamang kami kakasal at hindi sa simbahan. Para na rin umano sa pag-iingat kay Mariel, gayon na rin sa kanyang mga pamilyahan. Maniwala man kayo sa akin o hindi, ang regalong ibinigay sa akin ni Sir Bong ay isang sasakyan. Para naman daw kung sakaling maisipan namin lumabas ni Mariel, ay maiingatan ng kanyang anak na hindi na kinakailangang mahirapan pa. Noong unang ay ayaw kong tanggapin dahil baka sabihin nilang pera lamang ang habol ko kay Mariel. Kaya kahit na nasa ganoong sitwasyon ay pilit pa rin akong nagpakasal. Ang sabi pa nga ng iba, choosy pa raw ako dahil sa sarap ng buhay ko roon. Napilitan na lamang akong tanggapin ang sasakyan dahil na rin sa pagpupumilit ni Sir Bong na kunin ko ang susi sa kadahilanang nakapangalan umano sa akin ang papel ng sasakyang yon. At dahil nga sa nanggaling tayo sa kahirapan, ni kahit na anumang uri ng sasakyan ay hindi ako marunong magpatakbo. Subalit ang sabi lamang sa akin ni Sir Bong, natatay ko na ng mga oras na yon. Siya raw ang bahalang magpaturo sa akin para sa driving lesson at wala na akong iba pang iintindihin pati na rin sa aking lisensya. Hanggang sa matapos nga ang okasyon ng kasalan, nagsama na kaming dalawa ni Mariel sa kanyang silid at dun ko mas lalong nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Habang nasa kanyang sinapupunan ng aming anak, patuloy ko siyang pinagkakaingatan upang ang batang nasa kanyang sinapupunan ay hindi malaglag. Hanggang sa isang gabi, sinumpong na naman siya ng kanyang sitwasyon. Pilit siyang nagiging bayolente, kaya nang magising ako sa aming higaan, wala na siya roon. Na nandudo na sa ibaba na kung saan ay pilit na ipinagtatatapon ang ibang mga paso ng halaman. Tatakbo akong pumunta roon at nang makita ko na nga siya, sa pagtawag ko pa lamang sa kanyang pangalan ay madali naman siyang napapahinto. Sa madaling salita, ako ang nagiging susi para sa kanyang katahimikan. Lalo na kapag binibiro ko siya, naaalis na ako sa tahanang yon kung hindi siya titigil sa kanyang pagiging bayolente. Sambit ng wika pa ni Mariel habang nagmamakaawa sa akin. Wag na wag mong gagawin yun sa akin, Nanding. Ayaw kong iwan mo ko. Ikaw na lamang ang nakakaunawa sa akin. Mamamatay na ako kung iiwan mo pa ako. Kaya nga Mariel, paglabanan mo naman yung gumugulo sa iyong isipan. Magiging nanay ka na. Kaya naman kung maaari pangalagaan mo yung nasa sinapupunan mo. Nandito ako para lalayan ka. At kung sakali man na may nararamdaman kang kakaiba, sabihin mo kagad sa akin o kaya naman ay gisingin mo ko. Hindi naman sa pagyayabang, hindi talaga yaman ni Mariel ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, kundi siya mismo sa kagustuhan kong baguhin siya, lalong lalo na ang kanyang sitwasyon.
Baka kasi sabihin ng iba na pera lamang ng pamilya ni Mariel ang habol ko sa kanya. At kahit na nga hindi na ako pinagtatrabaho ni Sir Bong, pangalagaan at bantayan ko na lamang umano si Mariel. Subalit hindi ako pumayag sa usaping iyon. Ako pa rin ang nangangalaga ng mga halaman upang kahit papano'y may maiambag naman ako. Subalit ang isa sa hindi pinapayagan sa akin ni Sir Bong na tinatawag ko na ring tatay sa mga oras na ito ay ang maghanap pa ako ng hanap buhay sa labas dahil ipinangako niya na umano sa akin na siya na ang bahala sa lahat ng suliranin basta pangalagaan at bantayan ko lamang umano si Mariel. Kung tutuusin ay napakasarap na ng buhay ko sa mga oras na ito dahil sa provided na ang lahat ng kanyang itay. Ngunit sa puntong ito'y nanliliit ako na gusto kong makatulong at hindi maging pabigat sa tahanang yun at maging tagapangalaga lamang ni Mariel hanggang sa aming pagtanda. Sambit na wika ako pa kay Tatay Bong. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Gusto ko po sana talagang magtrabaho sa labas. At sana naman ho ay payagan niyo ako. Nandito naman ho si Aling Teresa para alalayan si Mariel. Tugong wika naman ni Tatay Bong. Alam mo, Nanding, alam kong mabuting asawa ka at mabuting tatay ng magiging apo ko. Pero alam mo naman yata ang sitwasyon ni Mariel, di ba? Sa'yo lang siya nakikinig. Boses mo pa nga lang eh. Tumatahimik na siya. Napilit na nilalabanan ang gumugulo sa kanyang isipan. Lalo pa ngayon, Nanding, na nagdadalang tao pa si Mariel. Pangalagaan mo muna siya. At may pinaplano ko para sa'yo. Basta hintayin mo munang manganak si Mariel. Para naman hindi magkaroon ng problema nga po ko sa kanyang paglabas. Dahil sa pakiusap sa akin ni Tatay Bong, sumang-ayon ako na bantayan si Mariel hanggang sa manganak. At ang palagi ko na lamang na ipinananalangin, nawa ay hindi maapektuhan ng bata. Dahil na rin sa paminsan-minsang pagiging bayolente ni Mariel, lalo na kapag abala ko sa paglilinis ng hardin. Madali kasi siyang magselos kahit na nga ba mga simpleng bagay lang at mapansin lamang niya na kausap ko si Betchay. Naguhurumintado na ito. Alam mo yung taong may karamdaman sa isip na sala sa init, sala rin sa lamig. Na wala kang patutunguhan kung di ang kanyang pagdadabog. Dahil na rin siguro sa itim na abilidad na namumutawi sa kanyang katawan. Ano ka ba, Mariel? Wala ka nang pinapatawad ah. Noong una ang laki ng pinagbago mo. Pero bakit ngayon? Parang bumabalik ka na naman sa dati. At mas malala pa. Pati ba naman si Betchay? Pagsisilosan mo? Baka naman pati si Aling Teresa ay pagsilosan mo na. Lawakan mo ang pangunawa mo, Mariel. Naawa ko kay Mariel sa tuwing pinagagalitan ko siya. Sa kadahilanang hindi naman siya sumasagot ng pabalang na para bang nakikiramdam lamang siya sa akin habang patuloy na nakayuko at maya-maya yayakapin na ako na parang bata. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, dumating na nga ang kabuwanan ni Mariel at ang panalangin ko lamang sa mga oras na yon, nawa ay hindi matulad ang bata sa kanya at mamuhay lamang ito ng normal. Nagmamadali kaming nagtungo noon sa ospital. Gamit ang sasakyan na ibinigay sa akin ni Tatay Bong. Marunong na nga pala ako magmaneho ng mga oras na yon. Dahil sa mga nagdaang buwan ay gumastos si Tatay Bong upang may magturo sa aking magmaneho. At sa pagdatingan namin sa ospital, kasama si Aling Teresa, nagmamadali naman kaming inasikaso roon hanggang sa makaraos nga si Mariel sa kanyang panganganak. Bandang 3:00 kasi ng hapon nang siya'y mag-labor at wala pa sa mga oras na yon si Tatay Bong. Naabala sa kanyang negosyo sa labas hanggang sa mga bandang 6:00 ng hapon. Bigla na lamang itong dumating sa ospital habang nagsasalita ng, Nanding, kamusta si Mariel? Pati ang apo ko, ano na bang kalagayan nila? Maayos naman po sila, Tatay Bong, at ang apo niyo po ay lalaki. Mabuti naman at walang napahamak ni isa sa kanilang dalawa. Maaari ko na ba silang makita? Sa ngayon po ay hindi pa. Hindi pa rin po kasi ako pinapapasok ng nurse. Sinabi lang po sa akin kanina rito, isinasaayos lang raw ho nila yung bata, pati na rin si Mariel. Kaya lalabas na lang raw ho uli siya para papasukin tayo. Naghintay pa kami ng ilang minuto ni Tatay Bong, pati na rin ni Aling Teresa sa labas, hanggang sa maya-maya pa'y lumabas ng muli ang nurse habang nagsasalita ng, Pwede na po kayong pumasok, sir. Hinihintay na po kayo ni ma'am, pati na po ng inyong anghel. Salamat, nurse.
makikita ko na rin ang anak ko. Kasabay si Tatay Bong at Aling Teresa. Nagmamadali kaming pumasok sa loob ng silid kung nasa saan si Mariel, pati na rin ang aking panganay na anak. Walang mapagsidla ng tuwa ko ng mga oras na yon nang makita ko ang aking magina, habang si Tatay Bong naman ay sobrang tuwang-tuwa nang makita ang kanyang unang apo. Ang cute-cute naman ng apo kong ito. Manang-mana sa lolo ah. Napakagwapo. Akong bahala sa iyo apo ha. Mamahalin ka ng sobra ni lolo. At syempre pati na rin ang papa at mama, di ba? Ay, ganito pala ang pakiramdam ng maging lolo. Para uli ako nagkaroon ng panganay na anak. Kinamusta kong kalagayan noon ni Mariel habang inanghina siya na hindi makapagsalita ng mga oras na yon. Sinabihan ko siya na magpahinga na muna upang makabawi ng lakas at madali na rin kaming makauwi sa tahanan. Subalit payo ng doktor na manatili kami umano roon ng 4 na araw. Ngunit ang iniisip ko ng mga oras na yon ay kung papaanong kakain si Mariel ng hilaw na manok. Pabulong na wika ako pa nga nun kay Tatay Bong. Tatay Bong, papaano hong kakain si Mariel? Alam naman ho natin kung anong pagkain niya. Ang sabi ho kasi ng doktor 4 na araw para ho siyang mananatili rito. Pwede naman ho sanang lugaw. Pero ang tanong ho kakainin ba niya? Huwag mong alalahanin niya, Nanding. Akong bahala para mailabas na rin natin si Mariel, pati na rin ang aking apo. Dahil na rin sa lakas ng impluwensya ni Tatay Bong, maaga naming nailabas si Mariel. Subalit ang kanilang napag-usapan ay dadalawin siya mismo ng doktor sa aming tahanan. Madali namang sumang-ayon si Tatay Bong, kaya naman nakauwi na rin si Mariel agad-agad. Kinabukasan ng umaga, medyo tinanghali na ako ng pagising. Dahil na rin sa pagpupuyat ko sa pagbabantay sa kanilang dalawa, lalong-lalo na itong si Mariel na hindi pa rin gaanong nanunumbalik ang lakas ng kanyang katawan. Oh Mariel, magandang umaga. Pasensya ka na nga pala kung medyo tinanghali ako. Gutom ka na ba? Ayos lang naman ako, Nanding. Medyo nanghihina pa rin ang katawan ko. Pero ang mahalaga maayos ang anak natin. At normal ko naman siyang nailuwal. Maya-maya na lamang ako kakain. Kasi busog pa rin yung pakiramdam ko eh. Sige, pero kumain ka mamaya ha. Kasi kapag dumating dito yung doktor, kailangan nating linisin ang silid na ito. Baka magkalat yung mga balahibo ng manok. At mag-isip ang doktor kung anong nangyayari dito. Oo, Nanding. Ako nang bahala doon. May hinahon naman siyang nakikipag-usap sa akin noon na nakikipag-cooperate ng maayos para sa check-up na gagawin ng doktor. Makalipas ang 3 buwan, ang ipinangakong hanap buhay sa akin ni Tatay Bong, nagulat na lamang ako nang dalahin niya ako sa isang lupang bakante na napapaligiran ng malawak na bakod na may maliit na kubo sa loob hanggang sa ipakilala niya sa akin si Mang Barok. Magandang umaga ho, Mang Barok. Kamusta na ho ba yung manuka natin dito? Ay mabuti naman ho, Sir Bong. Sa katunayan ay kakatapos ko pa lamang silang pakainin. Siya ho ba si Sir Nanding? Oo, Mang Barok. Siya na ho ang mamamahala ng manukang ito. Nanding, si Mang Barok ang tagapagbantay at tagapangalaga rito. Pasensya ka na nga pala kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Kasi nung araw na pinangako ko sa'yong magbibigay ako ng hanap buhay. Kakasimula ko pa lang nito nung itayo. Kaya yan, ito na yung para sa'yo. At ikaw nang mamamahala rito. Sakto, para na rin sa pangangailangan ni Mariel. Sigurado ho kayo, Tay? Napakalawak na manukan ho nito. At isa pa, hindi gaanong malayo sa bahay na madali kong mapupuntahan. At pabor ho yun kay Mariel para madali rin akong makauwi. Sinadya ko talagang dito ipatayo yan. Kasi nga tulad ng sabi ko sa'yo, pangalagaan mo na lamang si Mariel. At para naman hindi ko mayurakan ang pride mo, dito ko na inilagay ang hanap buhay na maaari mong gawin. Kaya wag ka na magtatrabaho sa malayo ha. Eto na, ipaunawa mo na lamang kay Mariel. O kaya naman ay isama mo siya rito. Pabor sa kanya to, para na rin sa pangangailangan niya at hindi na kayo mamili sa palengke. Marami pong salamat, Tatay Bong. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Pero wag po kayong mag-alala. Papalaguin ko ho ang mga manok na ito. At pagkatapos po nun, babayaran ko ho kung magkano nagastos nyo rito. Pati na rin ho sa lupang ito. Wag mo nang isipin yun, Nanding. Isipin mo na lamang na isa ito sa mga regalo ko. Magmula pa nung ikinasal kayong dalawa ni Mariel.
At saka para sa apo ko na rin. O paano ba yan? Kayo nang bahala dito ni Mang Barok ha. Palaguin ninyo ang negosyong ito. Marami uling salamat Tatay Bong. Sa kabila ng kahirapan ng buhay ko noon, hindi niyo ako tinuring na iba sa inyo. At ibinilang niyo ako na parang anak niyo na rin. Magmula pa nung unang araw na aking pagdating. Napakabuti niyo ho. Ano ka ba Nanding? Pare-pareho tayong tao. At ikaw lang ang nag-iisang tumanggap sa anak ko sa kabila ng kanyang katauhan. Kaya kung papaano mo itinuturing ang anak ko, ganoon din ako sa'yo. Lalo pa ngayon na may apo na ako. Kaya nagpapasalamat din ako sa'yo Nanding. Dahil walang halaga ang mga bagay na ito. Dahil para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan ng anak ko. Patuloy kong pinalago ang negosyong manukan at sumang-ayon naman doon si Mariel hanggang sa isang araw. Dahil sa kagustuhan ni Mariel na maging isang normal para umano sa akin, lalong-lalo na sa aming anak na unti-unti na ring lumalaki ng mga oras na yon hanggang sa maghanap pa kami ng magagaling na albularyo upang malunasan lamang ng lubusan si Mariel hanggang sa makatagpo kami ng tunay na manggagamot. Paulit-ulit kaming bumalik sa kanya at kahit nga awang-awa na ako noon kay Mariel dahil sa patuloy niyang pagsusuka na halos pati ang kanyang bituka ay kulang na lamang na kanyang iluwa. May labas lamang ang sinasabing sisiw ng albularyo na nakakapit na umano sa sistema ng katawan ni Mariel. Pagtatanong na wika ko pa nga noon sa albularyo. Di ba ho na yung gawang asawa ko? Pero bakit hanggang ngayon po ay hindi niya naman ako nahahawaan? Kahit na ba sa pamamagitan lang ng kanyang laway, pati na rin ho ang anak namin. Normal naman ho siyang namumuhay. Tama ka sa iyong tanong, iho. Alam mo, marami ang pamamaraan ng pangyayanggaw. Maaari ito sa pagkaing iaalok sa iyo at maaari din naman sa laway. Subalit ang asawa mo, hindi niya layuning yang gawin ka. Wala yun sa kanyang intensyon. Sa kadailanang ang pangyayanggaw ay sinasamahan ng malalim na orasyon na nanggaling mismo sa kaliwa at sa pamamagitan ng kanilang laway o kaya naman ay sa pagkain na sinamahan ng negatibong orasyon. Doon lamang ito i-epekto at panghahawakan ng katawan mo ng negatibong gabay na kahit na ikaw mismo hindi mo na kayang kontrolin at magtataka ka na lamang sa ikinikilos mo na malayong malayo na sa dati hanggang sa mamalayan mo na lamang na naghahanap ka na ng hilaw na pagkain o buhay na mga hayop na maaaring makaraos ng iyong gutom. Kaya wag mong alalahanin ang iyong sarili, lalong-lalo ng iyong anak sa kadailanang hindi naman kayo mayayanggaw. Depende lamang yon sa intensyon ng isang nilalang. Di sana magpahanggang sa ngayon, dalawa ko na kayong ginagamot, pati na rin ang iyong supling. Mabuti naman ho kung ganon. At sa mga oras na yun ay nakahinga ko ng maluwag para sa aking anak at sarili. Muli kaming pinabalik ng albularyo sa araw umano ng Martes at yun ay ika-12 na naming pagbabalik. Subalit ang araw ding yun ang magpapalaya sa katauhan ni Mariel. Sige iha, kunting tiis na lamang. Kakalas na sa iyong katawan ng itim na sisiw. Ipagpatuloy mo lamang ang pagluwal. At sa maniwala man kayo mga kahiwaga o hindi, isinuka ni Mariel ang isang itim na sisiw na parabang hugis paniki. At kahit nga ako'y maduwal-duwal noon kung papaanong napunta yun sa katawan ni Mariel at ang ginawa nga ng albularyo, kinuha niya ito sa pamamagitan ng daspan at ibinaon sa di kalayuan na kinargahan ng usal upang lubusang mawala na ang bisa. Ay nako, salamat naman at nailuwal mo na. Sa ilang araw din nating pagtsatsaga. Malaya ka na ngayon iha. Wala nang ibang gugulo sa iyong isipan at mamumuhay ka na muli ng normal. Marami hong salamat sa tulong mo. Magmula nung araw na yon ay masaya kami umuwi ng tahanan. At nang malaman yun ni Tatay Bong, labis-labis ang kanyang katuwaan na nawala ng yanggaw ng aswang kay Mariel. Okay mga kahiwaga, maganda yung kwento ni Mariel at Nanding. Sa kabila ng sitwasyon ni Mariel ay hindi siya sinukuha ni Nanding. Sabi nga niya nung una pa lang, hindi pera ng magulang ni Mariel ang habol niya, kundi si Mariel mismo at ang gusto niya ay bumalik ito sa dati. Halimbawa lang kung tayong nasa sitwasyon ni Nanding, mayaman ang pamilya ni Mariel pero alam niyang may yanggaw ang babae. Pakakasalan mo pa rin ba siya? O kayamanan lang ang habol natin kay Mariel? I-comment mo na lang dyan sa ibaba ang opinion mo mga kahiwaga. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, palike naman po mga kahiwaga at pa-share na rin.
At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.